Nandito ako. Ayos lang ba ang lalaking iyon? Kumain na si Ann. Nasa ospital ako. Huwag kang mag-alala. Kamusta na si nanay mo? Okay na si mama ko. Pero bawal na niya akong magtrabaho. Bawal na din pumunta sa health center. At pinaparesign ka pa nila, kuya? Naiintindihan ko na. Huwag ka nang mag-alala pa. Bukas, pag magaling na ang mama mo, pupuntahan kita at kakausapin ko siya. O, sa tingin ko, kapag nakausap mo na ang nanay mo, maiintindihan na niya tayo. Sigurado akong may maling pagkaintindi siya tungkol sa akin. Opo, maraming lamok doon. At tamad-tamad ka maglagay ng kulambo. Paano mo nalaman na si Loy ay Alam gutom? ko naman, sa bahay mo walang lamok. Pero dito, kung ipagpapatuloy mo ang ganyang ugali, magkakasakit ka. Tingnan natin kung magagawa mo pa niyan pag nagkasakit ka na. Hindi ko naman kayang gawin yan. Paano na lang, kung magkasakit ako ngayon, sino ang mag-aalaga sa'yo? Sino ba naman ang gustong kumain ng bawang? Sige. Bibitawan ko na ang tawag. Ibig to make you. Ganun ba kuya? Bakit nandito ka pa sa oras na ito? Sigurado akong kakain ka ng instant noodles, kaya nagluto ako ng kaunting pagkain para sa'yo. Bakit mo ginagawa yan? Sayang lang yan. Mag-isa lang ako. Kahit ano pwede kong kainin. Paano ito magagawa? Kinabukasan, kailangan mo pang gamutin ng ibang tao. Kung magkasakit ka, paano ka makakapaggamot ng ibang tao? Doktor ka, dapat alam mo kung gaano kahalaga ang pagkain. Pero baka istorbo lang yan. Wala naman talaga. Ako lang ang nagluto para sa pamilya tulad ng dati. Tapos nagdala lang ako ng parte para sa'yo. Tinala ko na ito dito. Kung hindi mo kakainin, malulungkot ako. Salamat, Anha. Kailangan mong samantalahin. Ka na, palagi kang maging kaibigan niya. Balik mo ito sa kanya, bigyan mo siya ng pagkakataon na magpatuloy. Narinig mo ba ang sinabi ko? Ang pinakamabilis na daan papunta sa puso ng lalaki ay sa pamamagitan ng kanyang tiyan. Gets mo? Ang sarap ng pagkain na may sibuyas. Kuya, kakadating mo lang. May problema kayo ni Utmi, hindi ba? Walang problema. Alam kong hindi mo ako mahal. Pero kaibigan mo rin si Ukmay? At kaibigan kita, hindi mo ba pwedeng ibahagi sa akin? Kayo ba ni Ochimay ang magkasama? Pero sa bahay ni Ukmay, sobrang nakakapagod. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Masaya ako para sa'yo. Kahit tuto lang lahat, nakikipagrelasyon ka pa rin ba kay Ukmay? Talaga, pasensya ka na sa mga sasabihin ko. Pero sana maintindihan mo. Mahal ni Ann si Ukmay. Aalagaan at poprotektahan ko si Ukmay. Hindi ako susuko ng ganun-ganun lang.
Saan ka galing at bakit ka ginabi? Bakit ba palaging nagmamadali? Pupuntahan ko ang ex mo. Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan? Hindi mo maintindihan o nagkukunwari ka lang na hindi maintindihan? Kayo, nagplano kayong magsanipuwersa para lokohin kami ng nanay ko? Hindi ba? Ano yung sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Pagod na ako kay Min. Ngayon, aalis ka pa. Hindi na kita gusto. Huwag mo akong itali. Nakausap ko na siya at sinabi na niya ang lahat. Alam ko rin. Noong una kang lumapit sa akin, hindi mo ako minahal dahil sa akin, kundi dahil sa yaman at dahil mayaman ang pamilya ko. Ano sinasabi mo? Sino nagsabi sa'yo niyan? Hindi mahalaga kung sino ang Hindi nagsabi. mo masasabi na. Sinasabi ko sa'yo, dapat mong tandaan. Kung may balak kang kunin lahat ng ari-arian ng pamilya ko, kalimutan mo na yan. Hindi ko hahayaang mangyari ang balak mo. Alam mo ba, mahal ko siya. Pero hindi niya ako mahal. Nakakainis ba yun, Koy? Ang ganda-ganda ko. At mayaman pa. Pero bakit ayaw nila sa akin? Oo, tama. Ang ganda-ganda ni Han. Hindi gusto ng iba si Han. Pero gusto ko si Han. Ang galing! Totoo ba? Simula noon hanggang ngayon, ang sino mang lalaki na gustong makipagkita sa akin ay natatakot sa nanay ko at kuya ko. Hindi ako takot. Natatakot lang ako na baka kamuhian ako ni Han. Hindi kita kinaiinisan. Kung wala ang taong iyon, magugustuhan ko sana siya. Kailangan magsabi ng totoo. Oh. Sige na, kailangan ko nang umuwi. Hinihingi ni tatay ang utang kay nanay. Sige, uwi na ako. Ang mga diwata. Oh, wala nang nangyari kagabi, ha? Bawal mong ipagsabi ito sa iba. Okay? Wala pang nangyayari sa atin. Hindi nagbago ang lahat. Naiintindihan mo? Kung hindi, hindi kita papatawarin. Siguro. Wag. Kasi kahapon, mali lang ang tanong ko. Wag mong isipin na may problema ako sa'yo, ha? Narinig mo ba? Kung ipapakita mo yon, alam mong may kalalagyan ka. Opo, aalis na ako, nanay. Sinabi ko na huminto ka na sa pagtatrabaho. Magsisubmit ng form si nanay. Hindi pwede yun, ma. Ang trabaho, hindi basta makakapagpahinga na lang agad, ma.
Kung gusto kong magpahinga, kailangan kong ipasa ang trabahong ito. If not, you'll be in big trouble. Ngayon na lang natin tapusin para magpahinga tayo. Kailan kukunin ang linya at pagkatapos ay ipagpatuloy ang paggawa? Ma, alis na po ako. Sis, are you really thinking of forcing the girl to quit her job? Alam ko rin na ito ang trabaho na pinakagusto niya. Yung doktor na yon, nagtrabaho rin siya dito ng ilang taon, tapos bumalik din siya doon. Hindi naman siguro dahil lang sa ganitong bagay, kailangan nang tumigil sa trabaho yung bata. Dalawa. Tungkol sa pag-supply ng Lotus sa kumpanya ni Mr. Fop? Baka pwede. Para sa ibang tao? Hindi. Maaari mong pilitin si Mai, pero hindi mo mapipilit ang dalawa. Nagpadala ka ng pera? Sige, Oo nga. kunin mo yung isa. Ha? Anak? Ano na? Tagumpay na ba? Kita mo, tama si nanay, di ba? Sabihin mo kay nanay. Hindi. Walang nangyari. Walang nangyari? Bakit wala ka kagabi? Diyos ko, babae. Bakit ganun si tita? Anong nangyayari dyan, Mama? Sino ba ang nakakaalam? Anak na babae na parang lalong mahirap turuan, mahirap intindihin. Turo ni nanay yan. Sobra-sobra na kaya siya single pa rin hanggang ngayon. Sobra ka na, nanay. Oo, maghintay ka lang. Hahanapin ko siya ng kagalang-galang na trabaho. Mama, respeto lang. Hindi pa ako karapat-dapat. Hey, where are you going now? So now where are you going? She's running errands. Bakit araw-araw na lang may ginagawa? Hindi ko lang hinihingi ang utang para kay nanay. Mas magaling pa siya kaysa sa akin at kay nanay. Miss, where are your eyes that you bumped into me? Can't you see me? Well, I'm mopping the floor. If you see me, you should avoid me. How can I see you? Don't forget, you're just a servant. Huwag kalimutan na ito ang kumpanya ng biyanan ko. Pwede kitang patalsikin kahit anong oras. Naiintindihan mo ba? Magutoy guset ang praparag ko. Tito, ipapadala ko po ang ulat ng buwan na ito. Salamat, anak. May nangyari ba? Bakit parang galit ka? Hindi. Oo nga pala. Anong nangyayari? Kakakita ko lang ng isang tao na kaibigan ng anak sa probinsya. Ang tao na dating nagtangka kay Min. Tama nga, ang mga kaibigan ay pare-pareho. Ang batang iyon din ay umasa kay Kuya Min upang makapasok sa kumpanyang ito. Tito. Ang mga issues ng mga empleyado dahil sa trabaho ay responsibilidad ng Human Resources Department. Hindi natin sila basta-basta mapapaalis kung wala silang ginawang mali. Kung ganoon, maaapektuhan ng ibang mga empleyado. Opo, naiintindihan ko. So, is Min coming back to the city, sir? Sinabi na niya sa kanya sa lahat ng paraan. Binigyan pa niya ng palugit. Kung sa araw na iyon ay hindi pa rin siya gumising, maaaring gumamit ng mas matinding paraan. But yes... Parang may iniisip ka na nagpapalungkot sa'yo, hindi ba? Walang problema, anak. Opo, meron akong munting regalo para sa inyong dalawa at e-book para kay Mi. Hoy, dalin mo ito? Dalin mo ito?
Akala mo ba mabibili mo ang pamilya ko sa mga regalo? Paumanhin pero hindi kami nagugutom? Hindi namin kailangan ang mga ito? Opo, tita. Ako... Hoy! Bakit ka nandito? Opo, tia. Gusto ko pong pakasalan si Yukmay. Ano? Baliw ka ba? Paano mo nagawang tanungin kung pwede mong pakasalan si Utmay? Alam mo namang ang pamilya mo at ang pamilya ko ay parang apoy at tubig? Bakit mo sinabi iyon sa nanay ko? Tita, mahal ko po si Utmay ng totoo. Nangangako po ako. Ito ang desisyon ko. Kaya walang tututol dito. At wala nang mga api kay Utmay. Ikinasa lang anak ko para sa sarili niya. Hindi para sa nanay niya. Ang ganda pakinggan ng sinasabi mo. Tignan mo ang sarili mo ng mabuti. Wala kang trabaho at umaasa ka lang sa nanay mo. Anong ipapakain mo sa asawa mo? Kakainin niyo ba ang lupa? Magkakabala ako dahil tutulong ako sa iyo sa pamamahala ng tindahan at sasama ako sa pagkuha ng mga paninda. Naniniwala akong kakayanin kong buhayin ang asawa ko. Hindi ko gusto kumain. Kahit anong sabihin mo, wala ring mangyayari. Huwag mo nang guluhin ang pamilya ko, umuwi ka na. Tama yan, ang totoo niyan. Hindi ka gusto ng pamangkin ko. Narinig mo naman, di ba? Sige na. Bibigyan kita ng oras para mag-usap kayong dalawa. Uy, Ut. Ganun ba, tita? Salamat, tita. Sa kasal naman, huwag magmadali. Uuwi ako at kakausapin ng nanay ko. Tapos pupunta kami dito upang pag-usapan pa. Totoo pa, tita. Oh, sige. Opo. Ut, anong sinasabi mo? Nagkamali ka ba? Umuwi ka na at kausapin mo ang nanay mo. Tapos mag-ayos ka para makapunta ka dito at makausap ang tita mo. Salamat po, tia. Maraming salamat po. Salamat po. Paalam na po, tia. Umuwi ka na at matulog. Masaya ako para sa'yo. Ayaw ko magpakasal kay Kuya Hie. Alam mo naman na hindi ko gusto ang taong iyon. Pero bakit ka pumayag? Bakit mo ako pinilit? Ut, hindi kita maintindihan. Ano bang ginagawa mo? Ano ngayon? Nakakatakot. Kuya Min. Anong nangyari? Kalma ka lang? Ikwento mo sa akin. Kuya, pumayag na si mama ko na pumunta si mama ni Kuya Hip sa bahay para manghingi ng kasal. Bakit ganon si mama mo? Hindi niya naman kailangang pilitin kang magpakasal sa taong ayaw mo dahil lang sa atin. Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam kung ano talaga gusto ni Mama. Kuya Min, ano gagawin natin kay ate? O paano? Punta na tayo kay nanay mo ngayon. Hindi pwede. Mahal! Hindi papayag si tatay. Kailangan nating subukan. Mahal, kailangan nating magtagumpay laban sa sarili natin. Sundin mo na lang siya, walang problema. Pumunta ka kay mama. Sasabihin ko kay mama mo. Sige. Ano? Pintuang sliding? So, tinawag mo kaming lahat dito para lang sabihin ito, nanay? Ano, may mas importante pa ba kaysa ikasal ang anak ko? Tumigil ka na ba? Sabi ko na dati pa, pero hindi ka nakikinig, di ba? Hindi mo pwedeng pakasalan si Kwang. Kahit pigilan mo ako, walang mangyayari. Tinawag ko kayo ni Tatay at Han para ipaalam, hindi para humingi ng permiso. Alam mo naman ang ugali ko, di ba? Oh, sobrang bait ko na sa'yo. Pero hindi ko inakala na ang anak ni Kwan ay magugulangan ka ng ganito. Ayaw mo pa? Gusto mo pa siyang pakasalan? Narinig ko, nagalit siya sa'yo. Adik sa mga mahal na bagay. Anak ni Mama yan. Walang bagay na hindi mo kayang gawin. Nanay, sang-ayon ako na payagan si Kuya. Napakasalan si Okmay. Mabait naman siya at wala namang problema. Si Kuya kailangan talagang mag-asawa para magbago siya at mamuhay ng maayos.
Oo, at oras na ring magpakasal ako. Talaga? Sa tingin ko, tama ang sinasabi niya. Tama, okay ka lang ba? Alam mo naman ang ugali ni Hep. Hindi mo ibinigay sa kanya. Kinuha na lang niya. Kaya pag uwi mo bukas, magkakagulo sa bahay. Bye! Ngayon, dalawa na lang silang sumusuporta sa akin. Wala na siyang kakampi. Ang batang iyon ay hindi kakatugma sa edad. Mag-aaway lang kayo pagkatapos ng kasal, ma. Isa sa atin ay maaring mamatay. At kahit ano pa, magpakasal ka man, kahit isang araw lang, okay na. Baliw ka ba, Hep? Sabi ko na hindi pwede. Gusto mong kunin ito. Kailangan mong lumampas sa bangkay ko. Kung hindi, mag-joke ka kahit saan. Huwag kang umuwi sa bahay na ito. Yan ang sabi ni Mama. Huwag mo akong sisihin. Hindi pumayag si nanay na magpakasal ako sa kanya, kaya iniwan ko ang gobyerno. Ano ang ibinalita mong buo? Anak ko, kung sinong gusto niyang pakasalan, papayagan ko siya. Anong magagawa ng gobyerno sa atin? Wala pa. Sabihin sa gobyerno, ang tungkol sa babala ng Estados Unidos. Anong kwento? Matagal ng problema ni Mama yan. Mandaray, kinuha ang lupa ng ibang tao. Kung sa kasong ito, sigurado akong makukulong kayo ng ilang taon. Kuya, nangas kang isumbong si nanay. Ang aking ina ay naging sayo sa akin mula pagkabata, kaya wala akong hindi kayang gawin. Kaya mo ba? Sige. Kung ganoon, pakasalan mo na lang ang babaeng iyon. Isipin mo na lang na patay na ako. Huwag mong pakialaman ang trabaho ko. Ayan, taos na. Parang magkakaroon na ng manugang ang pamilya natin. Nanay, pwede bang makiusap kayo sa kanila para sa akin? Hindi ako sanay sa mga ganitong bagay. Sigurado ako? Ikaw lang ba ang lalaki dito? Wala nang iba? Kaya nga magpakasal ka na. Pero kailangan ko munang tingnan si boss. Paano ba yan? Sino pang nandito ngayon? Huwag mo siya tingnan. Titingnan ang kasalanan. Bahay na ito ay isang bahay ng negosyo. Hindi mo basta-basta maibabalik ito. Kung ano ang gawin ni nanay, basta't kakausapin niya ang tao, baka maaari na siyang mag-asawa. Talaga naman, hindi ko alam kung ano ang iniisip niya nang isilang siya. At ikaw? Bakit wala kang sinasabi? Wala nang sasabihin pa. Kilala mo na ang ugali ng anak mo. Pero para mi, ang mga anak ko, kahit saan nila gustong mag-asawa, basta masaya sila, masaya na rin ako. Sana naman ay iba ang ugali ng magiging manugang ko sa iyo. Magandang araw po, tita. Magandang araw po, tita. Bumisita ka ba? Umupo ka sa upuan. Ano ang ginagawa mo dito? Opo, pupunta ako dito. Gusto ko makipag-usap sa'yo. Kung may sasabihin ka, bilisan mo. Sige. May, pumunta kayo ng tita mo sa likod ng bahay para makausap ng mama mo si Min, ha? Oh, sige. Yes, please come in. Kailangan mong magpasalamat kay Lola. Kumain ka na rin, anak. Salamat. Oo. Kawan, please tell your father about the engagement. Let our parents talk to him personally. Naiintindihan ko. Huwag ka nang mag-alala. Pero bakit hindi pa sinasabi ni Min sa pamilya ang tungkol dito? Hindi ko rin alam, anak. Hihintay na lang natin siyang mag-isip ng mabuti. Pero paano kung magpumilit siya na manatili doon? Hindi mangyayari yon? Si Min ay isang pasaway. Pero siya ay isang may malasakit na tao.
Kaya hindi niya pababayaan kayong mag-asawa na malungkot. Alam mo ang ugali niya. Oo nga, alam ko naman. Pero alam mo ba, yung babae sa probinsya, hindi siya basta-basta. Baka hindi niya pakawalan si Min. Hindi ko siya papayagang umuwi sa pamilya niya. Kaya, anong gagawin natin ngayon, anak? Kailangan mo siyang tawagan at papuntahin siya dito kaagad. Kung tatawagan mo siya ngayon, magdadahilan lang siya at hindi siya uuwi. Iniisip ko na kung gusto natin siyang bumalik, kailangan may isang bagay na sobrang importante. Ano nga ang dahilan para pauwiin siya ngayon? Nalilito na rin si tita. Para anak ko, sabihin mo kung anong gusto mong sabihin. Opo, alam ko po na hindi niyo po tinatanggap na makipagrelasyon po ako kay Yukmay. Siguro may hindi magandang katangian ako, kaya hindi kayo nasisiyahan sa akin. Gusto ko lang malaman mula sa iyo kung ano ang nagawa kong mali. Nangangako akong babaguhin ko ito. Wala namang mali. Ang pinakamalaking mali ay ikaw ang anak niya. Hindi mo kailangang itama ang anumang pagkakamali. Ayoko na makipagkaibigan ng anak ko sa iyo. Ganun lang. Pero tita, mahal namin ni Ukmay ang isa't isa ng totoo. Nangangako ako na gagawin ko ang lahat. Magagawa mo ba ang lahat? Maaari mong baguhin ang iyong pamilya kung saan ka ipinanganak. Baguhin ang iyong pangalan. Baguhin ang iyong apelido. Baguhin pati na ang iyong dugo. Maaari ba? Opo. Maaari ko bang baguhin? Opo. Pero Hindi mo kaya ano? Kaya huwag ka nang pumasok sa bahay na ito muli. Pero mahal talaga namin ni Ukmay ang isa't isa, tita. Hindi ko kayang lumayo kay Ukmay. Ito na ang huling beses kong tatanggapin ka. Sa hinaharap, huwag ka nang pumasok sa bahay na ito muli. Tito. Walang lugar para sa iyo sa bahay na ito. Si Utmin ay malapit nang magpakasal. Tita, huwag mong tratuhin ng ganito. Si Ukmay. Tita, huwag mong pilitin si Ukmay na magpakasal sa isang taong hindi niya mahal. Isa pa, hindi mabuting tawang-tawang yon kasi ipinanganak kung ano. Alam ko bang mo naman. Alam ko kung ano ang mabuti para sa anak kong babae. Kung ganun, isang hakbang lang. Opo, Utmay Chow Hip. Isasama ko si Utmay. Paano mo nagawa iyon? Kung ilalabas mo si Api sa bahay na ito, mamamatay ako dito mismo. Tiyahin. Lumabas ka sa bahay ko ngayon din. Huwag mo akong pilitin na palayasin ka. Pakiusap, kung may nagawa man akong mali, sana itama mo na lang ito. Huwag mo naman akong pilitin na lumayo kay Ukmay. Hindi ko kaya, tita. Ang bait-bait ko kasi. Kung isa kang matinong tao, hindi pupunta dito ang babaeng iyon para hanapin ka. Marami ng babae sa paligid mo. Mas mabuti pang wag mo nang subukang lapitan ng anak kong babae. Kasalanan ni Ma ay nagdulot lang ng gulo sa kanya. Pasensya na po. Siya ay matagal ko ng kaibigan. Nangangako ako, walang mangyayaring masama kay Utmay kapag kasama niya ako. Hindi ako sang-ayon. Lumabas ka sa bahay ko. Tita, bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Pagod na ako. Tiyahin. Saan ka na naman pupunta? May appointment akong kumain. Kasama ang kliyente ngayon. Kumain ka na lang mag-isa. Hindi ako kakain sa bahay ngayon. Tinapos na ba ng opisyal ang kontrata doon sa ilalim? Sinabi ko na sa'yo eh. Negosyo ito. Hindi basta-basta pwedeng kanselahin ang kontrata. Higit sa lahat, gusto kong mahalin ang kontrata. Kailangan mong humanap ng ibang kliyente.
Wala pa tayong kliyente ngayon. Tigilan mo na ang pagdadahilan? Kaya ganun, hindi kita kailangan. Alam ko kung paano lutasin ang problemang ito. Sige na, huwag mong gawin yan. Inaasahan mong gagawin ko ang trabaho. Huwag kang mag-alala na makaapekto sa trabaho. Alam ko kung ano ang gagawin. Ano? Huwag kang magalit ng sobra. Hindi ko pinaniniwalaan ang sinasabi nila, pero pinaniniwalaan ko ang sinasabi mo. Puong! Ikaw? Anong nangyayari? Anong nangyayari? Ikaw? Vu oy vu? Anong nangyayari? Opo, nakikinig po ako. Min, ang bigat ng nanay ko. Umuwi ka na rin agad. Ano ang sabi mo? May sakit ba si nanay? Nilalagnat pa rin siya, walang ganang kumain, at inuubo pa. Oo, sige, alam ko na. Uwi na ako. Kung ganon, si Utmi para kay Hyep. Hindi na natin pwedeng patagalin pa ito. O, Guro Wokbaw. Kakarating mo lang ba? Opo. Nanay ko medyo gumaan na yung pakiramdam ko. Nanay ko, mataas pa rin ang lagnat ko kanina. Kanina, pinainom ni tatay ng gamot si nanay. Min, nandito ka na? Kumusta po ang pakiramdam nyo? Sige po, humiga na kayo at titingnan ko ang lagay nyo. Ano nararamdaman mo, nanay? May sakit ka ba sa ulo? Okay lang si Papa. Bakit ka pa bumalik dito? Medyo pagod lang ako. Mukhang may problema ka sa temperatura ng katawan. Baka sa dami ng iniisip mo, kaya nangyayari ito. Nako, pasensya na po, inay. Nandito ako. Kumusta ang tatay mo? Kumusta na si mama mo? Kita tayo sa susunod na mga video! Ayaw ka nang pagamitin ni Mama ng telepono. Hintayin mo na lang ang araw ng paghuhukom. Ayaw ni Mama na lumabas ka ng bahay na ito. Klaro ba? Nanay! Bukas, pupunta sila dito para makipag-usap kay Mama. Isa pang dose ng gamot. Nanay! Bakit ganon, nanay? Mula ngayon, ulan ng pag-ibig. Huwag! 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 Ate, pakidala si Tamin ng pagkain sa baba. Pakiusap. Inom po kayo ng tsa. Salamat, ate. Opo. Meron ako. Halika dito. Umupo ka sa tabi ni tatay.
Sinabi ko na sa'yo na bumaba sa kusina at initin ang pagkain mo, di ba? Anak, okay ka lang ba? Nakatulog na si nanay. Si nanay kasi ay nanghihina. Masyado kasing mahina ang resistensya ni nanay, kaya nagkaganon. Bukas ng umaga, dadalhin kita sa doktor para magpakuha ng dugo at magpa-x-ray para makita kung may problema sa katawan mo. Siguro wala naman talagang problema. Ang mga babae kasi, may mahinang kalusugan kaya madalas magkasakit. Kumusta? Napag-isipan mo na ba ang mga sinabi ng tatay? Bumalik sa lungsod. Magkatrabaho kami sa ospital ng ama ni Tuylin at ikakasal kay Tuylin. Oo, pinag-isipan ko na ito ng mabuti, Lola. Hindi pa magbabago ang aking desisyon. Sana huwag niyo akong pilitin. Kadiri pakinggan. Sige. Kung sinabi mo na yan, wala na akong masasabi pa. Pero babawiin ng tatay ang kontrata sa ibaba. Ano ang sinasabi mo? Paano ko magagawa yun, Itay? Wala namang kinalaman ang mga bagay na ginagawa ko sa negosyo ni Papa sa kanila. Alam mo ba kung gaano kahirap yun para makuha nila ang kontrata? Para makumpleto ang bilang ayon sa 3 kahilingan. Nagtrabaho sila ng matindi, araw at gabi. Pero paano mo masasabing demonyo sila? Tatay ko ang nagbigay ng kontratang iyon. Makakaisip si tatay ng maraming paraan para sa kontratang iyon. Kaya, mag-isip kang mabuti. Kung gusto mo, pwede ka dun sa baba. Kailangan tanggapin ang mahal na kontrata. Tingnan natin kung mahalaga pa ba ako sa kanila sa oras na iyon. Bye. Hindi ka pumasok sa bahay at kumain. Sabihin mo sa nanay mo na hindi ka kakain. Kailangan mong kumain. Pero hindi ko kayang kainin. Kaya, minahal din ng nanay mo noon. Bakit ginawa ninyo ito sa akin, tiyahin? Pasensya na. Siguro nagawa iyon ni nanay kasi malupit si tatay noon, kaya kailangan niyang protektahan ka. Lagi akong pinapagalitan ni tatay. Pero, hindi mo dapat ipilit iyan sa bata dahil lang sa nangyari iyon. Alam. Sige na, sige. Pumasok na si auntie para kausapin ng nanay mo. Okay? Kumain ng bat. Hayaan mo na, kuya. Isang tingin, hindi naman mamamatay. Anong nangyari sa'yo? Hindi ka na ikaw. Ano ang nagdulot nito sa'yo? Walang anuman. Ako ang ina niya. Dapat siyang makinig sa akin. Ikaw ang nanay niya. Pero dalawang ate rin, may karapatan din. Hindi mo na pwedeng pigilan yung bata. Ano? Gusto mo bang magkamali siya tulad mo? Makakaya mo bang akuin ang mga responsibilidad? Ako ang ina? Ulit? Alam mo ang pinakamabuti para sa anak mong babae. Tama. Tanging ikaw lamang ang talagang nakakaalam ng pinakamabuti para sa iyong anak. Kung ganon, hindi ko napapansinin ng dalawa.
Tingnan mo to. Sobrang saya. Sige na. Sinabi mo ba sa kanya na ayusin lahat? Tapos na. Inihanda ko na ang mga kailangan mo. Ang mga bagay na kinagalit mo sa nanay mo, naihanda na ba niya? Sige na. Mag-usap na tayo. Hindi naman kailangan Diyos ko, paghandaan. sinasabi iyon ni nanay at pakikinggan pa. Kung ang matatanda ay pupunta para makipag-usap, dapat itong gawin ng maayos at may paggalang. Nakakapagod ka. Kuya, bukas pupunta ba talaga ang pamilya natin sa bahay ni Utmay para Kung makipag-usap? kuya mo yan na nagbibiro tulad mo, Wala pa akong nakikitang ganito ka masamang tao. Papayag ka bang patuloy kang apihin niya? Kailangan mong tingnan ang salamin ng iyong ama at matuto mula doon, anak. matuto sa karanasan. Baka mag-asawa ng tulad ng nanay mo. Sinasabi mo ba ako, Mang Kung Muyo? alam mo, itago mo na lang sa sarili mo. Bakit kailangan pa magsalita at magbunga ng masama? At sa kasihan, pagdating sa bahay, hindi man lang nagsalita. Napakagandang pagkakataon. Hindi mo man lang sinamantala. Kailan pa kaya? Kasi nakita kong malungkot si Kuya Min. Kaya ayaw kong istorbuhin siya. Alam mo ba kung ano ang ikinababahala niya? Kinuha ko si Utbi mula sa kanya. Huwag mo nang asahan na babalik pa siya. Nasa Saigon na siya. Tiyak hindi na siya babalik sa lugar na ito. Bakit? Ano ang problema, kuya? Ipinaayos ng mga magulang niya ang kasal niya sa kaibigan niya sa Saigon. Pumunta siya sa Saigon ngayon para pakasalan ang kaibigan niya. Hay, naku. Nawala na yung malaking isda. Sige na. Maghanap ng ibang isda. Anak, ang tao ay parang isda lang. Kung walang isda na ito, maghanap ng iba. Han? Nakikipag-usap ako sa'yo tapos iniwanan mo siya, ha? Ha? Tumalon ang isang babae.